Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Ngayon bigyan natin ng reaction ang bagong hula ni Madam Wendra kay former President Rodrigo Roa Duterte at sa mamayang Pilipino at ang politics sa ating bansa. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, kunting favor naman pa like and subscribe para updated po kayo sa mga bagong video tungkol sa tarot card reading sa ating bansang Pilipinas. Maraming sitwasyon ang magaganap, unexpected, na maaaring ito pong taong ito kaya po may dugo, tapos may puti, tapos may gray. Ang ibig sabihin po nito, may mga batas, ito po yung nahulaan ko na dati, pero lumabas po ulit dito. Ang ating gobyerno ay masusupresa sa isang batas na pang international. Kumbaga, isang panukalang batas na bigla na lang susulpot at makikialam upang alamin ang katotohanan dito sa problemang dating kinaharap ng ating gobyerno na flood control, corruption, and especially etong lalaking ito na naitapon sa isang malayong lugar, which is the ICC, makakalkal lahat. Isang malakas na puwersa, isang banyagang batas ang magkakalkal at makikialam at makikisimpatya sa mga Pilipino upang alamin ang katotohanan doon sa flood control. Tatlo po yun sa flood control, doon sa corruption, kung ano man pong corruption ng mga sangay-sangay ng gobyerno, at sa pagkakulong ng isang matandang lalaki na ngayon po ay nagdurusa at may dinaramdam sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang dugo. Yan. Yan po ang nakita yung tarot. Isang lalaki, again, politics po to. Isang lalaki ang ngayon ay wala sa posisyon, pero siya'y nananatiling binoto ng bayan, ng mga tao. Isa siyang batang lalaki. Ang magiging matinding kalaban ng ating gobyerno at delikado ang buhay niya. Mag-ingat po ito. Isang batang lalaki, again po isang batang lalaki, ang delikado ang buhay. Ang past life niya ay parang katipunero na magiging matinding kalaban ng ating gobyerno, ang nanganganib ang buhay, at maaaring ito ay, kung hindi po ito mag-iingat masawi sa pamamagitan ng aksidente. Ayan, pag-aksidente, or abduction, or ikidnap. Kaya mag-ingat itong batang lalaking ito. Ito po ay kumakalaban po ito sa gobyerno. Ang kanyang parang makikilala siya bilang isang lumalaban sa gobyerno. Paano ko po nalaman na lumalaban sa gobyerno? Nakabaliktad po siya. Tapos po, nakita nyo pula, ginto, at asul. Hindi po ba ang bayan natin ang ating bandila? Kaya lang po siya ay parang itataob o ipapatahimik. So mag-ingat po ito. Sana naman po wag mangyari ito, kasi parang nakita ko naman sa batang ito ay magaling siyang politiko at tapat siya. Ayaw lang niya ng magnanakaw. Yan po.
Sana po ipagdasal natin na wag itong mangyari, pero nakita po ng tarot. Sinasabi ko lang po. Again and again, higit sa lahat, Panginoon, dasal po tayo. Pero sana po, kung sino ka man, mag-ingat ka. Marami ang naghahangad ng iyong pagkawala ng mga kalaban. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib puwersa. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib na puwersa upang mapalabas ang ating dating President Duterte. At susuportahan ito ng ibang mga karatig na maliliit na bansa. Ang kamatayan ng isang tao, kung ito'y matutupad ayon sa tarot at hindi ito makakabalik ng Pilipinas, pag-uumpisahan po ito ng isang napakamadugong sitwasyon. At ito po'y nakatakdang mangyari sa oras ng kamatayan, death, ng isang tao na minahal ng sanlibutan. Sana wag naman pong mamatay yun, taong yun. Sana makauwi po muna siya. Pero in this term, kailangan dasal ng buong sambayanan. Pagbagsak po, ito po nakabaliktad. Pagbagsak o paghina ng isang namumunong mga mambabatas. Maaring alam nyo na to, ang ICC. At yun po ay naihula ko na before. Ngayon, bumalik ulit. Ang ibig sabihin po nito, mararamdaman ng ICC na napakalaking damage sa kanila ang sitwasyon ng paggalaw nila sa dating presidente. At mula dito, magigising po sila. Ang masakla po sa pagkagising nila, marami na po ang magsusunuran ng mga bansa upang hindi sila arugain o tanggapin bilang isang kasanib na batas na lilitis sa bawat bansa. At maaaring ang kahinatnan po nito, kung hindi ito palitan, ito ay buwagin. Pero ito po ay, kaya nga nakalagay po dito, ito po ay pinag-iisipan ng mga bansa. Hindi po isang bansa, hindi dalawang bansa. Malalaking bansa na sasama ng maliliit pang bansa. Ay. Isang sitwasyon kung saan makikialam ang isang demonyong kapangyarihan. Ayan po papaliwanag ko sa inyo. Demonyong kapangyarihan. Bakit po demonyong kapangyarihan? Ibig sabihin po nito, ito ay isang kapangyarihan na malakas, sobrang lakas. Hindi po ito kapangyarihan ng pera lang. Ito po ay kapangyarihan ng pagiging absolute. Malakas na kapangyarihan po ang parating na didisiplina sa babae at lalaki. At ito po ay matatanggap. Nako,
bago matapos ang terms ng babae at lalaki. Isang matinding, hindi ko alam kung gulo po ito, as in parang, kumbaga sa isang sitwasyon na matindi, mabalasik, as in, nakakatakot. Ang bigla na lang po ito mag-emerge at ang magiging target nito, maaring batas din po to, maaring isang bansa din po to. Basta matindi po ito, kumbaga, kaya malademonyo sinasabi is hindi po pwedeng i-stop. Ang makapangyarihan talaga to, ang didisiplina sa isang babae at lalaki na, syempre, pinag-uusapan po yung politika. Kung sino, representative lang po itong babae at lalaki. Ibig sabihin, maaaring ito ay ang mga namumuno kung sino man. Namumuno sa bawat sangay ng gobyerno. Bawat sangay, ibig sabihin, iisa-isahin po ito. Kaya pero magiging hustisya ito para sa mahihirap. Kaya nako, yung pong mga nakaupo na sa tingin ninyo kayo'y corrupt, sa tingin ninyo kayo may nagawang hindi maganda, sa tingin ninyo po ay may natapakan tayo sa gobyerno. Mayroon pong parating na matinding disiplina na haharapin ng mga nagkasala. Ito po. Yun po ang nakita sa ating gobyerno ngayon. Politika pa rin. Ayan. Ano pa sa labas? Again and again, may nananahimik na bansa. 2 ang muling mag-iiringan. Apektado tayo dahil sa ekonomiya. Maring ito'y Iran or Iraq. Sinabi ko na to dati, naulit-ulit po. Ang justice system natin na pinapalibutan ng hocus-pocus o anumang mga negative, bigla po yung maglilinaw at maayos. May isang babae na pipilitin siyang idiin. Ayan po. Isang babae, may bata, ibig sabihin po nung bata, kumbaga muli siyang parang batang pasusunurin o pananagutin, pero sad to say po, yung batang babae na ituring, maaring ito si BP Sara. Yan na naman, baka sabihin naman nila sa akin ay maka BP Sara. Binabasa ko lang po yung tarot. Nakita niyo po, kalmante lang siya. While ang daming susuporta sa kanya at mga taga-ibang bansa. Isang matinding batas ang susuporta upang ang lahat ng aligasyon sa kanya ay mapunta sa maganda. Isipin ninyo, siya na po ang ooperan ng mga 4 po ito. 4 na banyagang malalaking bansa ang tutulong sa kanya sa kaharapin niya na pagsubok sa kamay ng batas nating Pilipinas. Sana po yung mga mambabatas, mag-ingat po kayo sa bawat ihahain ninyo o sasabihin ninyo o ipaparatang dito. Kasi po, maaari itong mag-bounce back sa inyo later on. Sinasabi ko lang po ito, ang liwanag po. Isang banyagang malaking batas ang talagang mag-o-offer sa kanya ng tulong. At mismo siya ang bibigyan ng tulong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 po yan. Kaya lang yung isa ang talagang magpupumilit. Ito po'y banyaga
paulit-ulit ako. Kaya sana po maisip ng bawat isa na magpakatotoo na lang. Ayusin na lang, magkasundo-sundo na lang. Kaysa sa dumating yung time na lahat ng iparatang dito sa babae ay mag-bounce back sa lahat ng mga magpaparatang sa kanya. Especially, she is being chosen kapalit ng kanyang ama. So may divine guide talaga po sila. So sana po mapag-isipan para walang gulo. Kasi po itong kapalaran na ito na pinipilit na paguhuin sila ay naku, nakakatakot po. Maraming sasalo. At sa bawat pagsalo, paglubog ng kalaban. Yun po ang nakalagay dito. Marami pong ipupukol dito sa babaeng ito. Again and again, malalampasan. At hindi lang po malalampasan, mismong ang banyagang bansa ang tutulong sa kanya. At ang mga bagong sibol na mga katipunero ay magbubukas ng daan para proteksyonan sila. Yun po ang nakikita. Again and again, kahit anong sabihin po, patuloy po ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Nawala na po ang kredibilidad ng mga businessman at saka mga malalaking negosyo. So ito ang kailangan pong agapan. Kaya lang po sa ngayon ay talagang wala, bagsak po. Hay nako, nakakalungkot. Ano po ang ating gobyerno? Bakit ganun? Ang pangit ng... Gusto ko mampagandahin po ang pagbasa ng tarot. Yun po ang lumalabas. Ako po yung interpreter lang. Taga ano lang po ako. Taga basa.